Network Entertainment. So, if you update your employer, malaking may leeway. Oo. Mas lenient sila. Kasi, hindi lang naman para sa personal growth mo yan eh. Kung ano yung papala mo, makikinabang rin yung kumpanyang pinapasukan mo. Tama. Okay? Mga Immortal, welcome to the Underpaid Podcast. I'm your host, Stanley Chi. Ito ang podcast na pro-employee para sa mga Immortal, wherein we talk about work-related topics in a light manner na parang nagkukwentuhan lang tayo. In this episode, pag-uusapan natin balancing your time between studying and working. Tama. Ito ay para sa mga empleyado, mga Immortal na nag-aaral ng kanilang masters. Masters or any other Doctorate, course. they want to upskill, di ba? Mhm. Kasama ko ang aking co-host si Zar de los Reyes, ang inyong career coach at Upwork expert. Mga kapatid, mga Immortal, like and subscribe to the Underpaid Podcast sa Spotify and Apple Podcast. Leave a comment, rate the podcast, answer the poll questions, join our Discord group and our Facebook group. Kompleto po ang aming social media accounts sa Underpaid Podcast. Sa Facebook, Instagram, TikTok. Tapos syempre ako personal social media at Stanley Chi, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. And yung collaboration namin, Suplado Motors. Kompleto rin yan. Meron kaming collaboration din, yung Suplado Motors with 1PH and sa show ni Julius and Tintin every Thursdays, 4 to 5 p.m. Road Trip with Stanley Chi. O tara, road trip. Zar. So please follow me or connect with me on LinkedIn. It's Zar de los Reyes 1, and follow me on my other social media accounts. It's My Other Office PH. So primarily TikTok siguro kasi pinaka-active ako dun. Okay. Ito para sa mga Immortal, no? Nung pandemic, 3 years ago, ginagawa ng mga ibang employees, may mga online classes sila. Yeah. Usong-uso ang online classes. Tama. And during that time, pag ikaw ay kumuha ng inyong masters, siguradong online lang talaga. Mm-mm. Ngayon, back to normal, maraming distractions, labas tayo ng labas, may mga hybrid work. Eh yung iba, they want to teach sa mga universities, they want to have their own doctorate degrees, no? To pursue higher studies na may kinalaman sa kanilang profession, career. Mm-mm. No? Yung mga ibang employees, minsan, kung alam naman ng mga professors na nagtatrabaho na itong estudyanteng to, mas lenient. Meron Mas mga lenient, ganun. oo. Pero, sana tayo bilang Immortal, let's be responsible enough to manage our time na 9 to 5, nasa opisina tayo. And then yung 6 to 7, 6 to 8, nag-a-attend tayo ng klase, whether online yan or hindi, or ginagawa natin yung thesis natin, assignments, research, no? Para siyang pag nagne-negosyo ka, may mga side hustle ka. Tama. Ganyan yung oras na ilalaan mo sa pag-aaral. So ako personally, I'm going to start my Amazon Restart Scholarship on July 8th, diba? So that's weekdays, it's 1 p.m. to 6 p.m. So ilang hours yon? 5 hours. Yes. 5 hours every day tuwing weekends. For So, 3 months ito. For 3 months. So for 3 months, and then, di ba, syempre, meron akong work sa Upwork, which is 8 hours. Matutulog pa ako. 8 hours. So imagine mo, 8 hours for work, 8 hours for sleep, and then 5 hours for the classes. So dun sa schedule ko pag weekdays, ang natitira na lang sa akin is 3 hours. Okay? O, di ba? So it requires a lot of planning and prioritization. And sacrifice. So ibig sabihin, hindi ako pwede pumunta ng mall pag weekdays. Tapos meron pa tayong Suplado Motors pag Saturdays. Oo, yun. So 8 hours din yun. Minsan more than that, di ba? So yung availability ko lang talaga, ang matitira na lang talaga is Sundays. And at the same time, meron pa tayong recording.
Kaya tayo nag-advance ng ng mga episodes sa underpaid. May podcast recording tayo na i-adjust rin natin yung time. Di ba? Oo. Para sa mga nakikinig, we record in the afternoons hanggang gabi. 4 to 8 ng gabi. So yun, it requires a lot of planning kasi pinag-isipan ko talaga yun. And tama ka, it requires a lot of sacrifices. And it will be for the better naman kasi it will all pay off. Sabihin natin, yung sa Amazon na na workshop na pag-aaral mo is 3 months. It would be a career transition if ever matapos ko, 'di ba? Kasi isipin mo na lang kung although maraming sacrifices, isipin mo na lang that yung mga qualifications or yung skills na makukuha mo dun sa classes mo, it will eventually, in the future, ultimately will give you a better salary. Pwede kang mag-career transition, di ba? It would give you a higher income. Hindi lang income actually, pati yung pwede kang ma-promote. Oo. Ganito lang isipin ninyo mga immortal. Yung mga iba may mga hobbies. Whether photography man yan. Parang creatives na related na trabaho. Or kung ano man yung passion ninyo, parang ganun lang yan pag nag-aaral kayo. So imagine mo, yung mga things na ipopost ko habang ginagawa ko to. Kasi 3 months di ba? 3 months talagang yung schedule ko talaga very tight. Although sa August, meron akong trip sa Thailand. Pero imagine mo. Nag-aaral ka pa rin. Oo. Kahit nasa ibang bansa ka. Oo, mag-aaral pa rin ako. Hindi ko lang alam kung magli-leave ako from work, pero mag-aaral pa rin ako for sure. Okay. So, bawal mag-absent. Pag nag-absent ako, scholarship yun, di ba? Kick out na ako sa program. Ang master's degree, sabihin natin once or twice a week. Kahit naman sabihin natin 3 times a week. Oo. Tapos hindi naman buong araw yun. 2 to 3 hours, di ba? Yung units naman, mas makokontrol mo kung ilang units ang kukunin mo for this sem. So, kontrolado ninyo yung schedule ninyo. Huwag lang kayong magpa-distract sa mga gimmick, maglalakwatsa, or yung mga manonood ng Netflix. Hindi naman masamang manonood ng Netflix, pero you manage your time properly. So, meron akong nakitang TikTok, may girl, meron siya mga post about yung boyfriend niya naglalo. So, parang kilala ko to. I think, ito yung DJ. Yung Joe? Yeah. DJ, I know her. So, di ba, so you know her, nakita mo yung content niya? Yeah, oo, yung boyfriend niya. Si jowa niya nag-aaral maging lawyer, tapos siya naman, supportive na girlfriend. So, ano yung sacrifices niya? Nakita ko may post siya about, nag-schedule sila ng mga pagkikita nila. So, schedule talaga nila, hindi ako pwede sa ganitong araw, or hindi tayo magkikita ng 2 linggo. So, bigyan na natin sila ng tips. Tip number 1, Zar? So, tip number 1 is to create a plan. Like for me, I've already created a plan. So, yun nga, ito schedule ko So, weekdays, papasok ako ng 1 to 6 p.m. Tapos mag-work ako from 8 p.m. hanggang 4 a.m. Matutulog ako ng 4 a.m. to mga siguro 11 or 12. So, in between that, paano yung pagkain ko, 'di ba? Paano yung pagkain ko? Syempre, maliligo pa ba ako? Syempre, maliligo ako. Syempre naman, oo. Hindi, pero yung pagkain ko, magpapa-meal service ako. Yung mga meal plans. Alam mo, pag nag-aaral ka, madaling mag-diet. Totoo. 'Di ba? Kasi busy ka eh. Oo. O yun, so makakabuti pa sa inyo yan kung medyo nagbabawas kayo ng timbang. At malapit na guys, alam kong malapit na ang bare months. Mag-diet na kayo ngayon kasi alam kong sa bare months, magiging matakaw kayo. Diet primarily for health and not aesthetics. Diba? Sa akin, both. Sige, both. Pero primarily nga, for health. For health naman talaga. Ayun nga, create a plan na pag weekends, bibili ako mag-grocery ako ng Sunday, bibili ako ng mga snacks ko. Siyempre, kailangan marami akong snacks, di ba? Tapos, yung laundry ko, all my errands, Sundays. Suplado motors pag Saturdays. Okay. Number 2, update your employer. Matutuwa ang inyong employer, pati yung mga managers ninyo,
kung nalaman nila nag-aaral ka? Actually, in-update ko na yung manager ko. Oo. Sinabi ko sa kanya, yung manager ko kasi senior director namin. So, in-update ko siya, sabi ko, I have to study. And then, sabi naman niya, very supportive naman siya. Sabi niya, or tinanong niya, do you need to Pa-time off, parang slash VL. your time, Oo, yan. ganyan. Do you need to adjust your time? Gusto mo ba mag-part-time? Syempre hindi, no? Bawas na sweldo ko noon. So, ayun, sinabi ko, hindi, I can make it work. Oo. So, if you update your employer, malaking may leeway. Oo. Mas lenient sila. Kasi, hindi lang naman para sa personal growth mo yan eh. Kung ano yung papala mo, makikinabang rin yung kumpanyang pinapasukan mo. Tama. Okay? Number 3, Zar. So, pag ganito, nagsa-study ka tsaka nagtatrabaho ka, syempre, use your time productively. Hindi ka pwedeng, manonood ka na lang ng Netflix buong araw. Wala na munang ganun. Okay. So, kailangan medyo productive tayo. Like yung sinasabi ko nga, very planned ang aking mga days. Hindi ako pwede mag-Netflix. Siguro pwede ako mag-Netflix at a certain point, pero hindi naman buong araw, diba? Pero kasi magsasakripisyo ka talaga. Oo. Usually, nag-aaral tayo kung kailan alam nating wala naman nangyayari na meet and greet or mga meet-up or reunions ng buwan na ito. Gamitin ko na lang wisely. Oo. Diba? Okay. So, the next one. Yung next, parang siguro take advantage of technology na rin. Di ba? Ang dami natin mga yung mga Grab delivery, for example. Parang you're buying back your time kasi wala ka ng time eh. So, kailangan mo ng efficiency. May trabaho ka naman, may pangbayad ka naman ng Grab or may pangbayad ka naman ng mga meal plans or may pambayad ka ng maglo-laundry for you. So, yun ang muna gawin mo. Hindi naman to hanggang sa matapos yung taon eh. Wala namang forever. So, you take advantage of it para naman yung oras mo hindi nasasayang. Halimbawa, kaysa naman maglaba ka, magpa-laundry ka na lang, di ba? Oo, sa laundry shop. So, eto, last. Anong last tip mo, Stanley? Eto, siguraduhin kumpleto ang tulog. Oo. Kasi nag-aaral ka, nagtatrabaho ka, baka mamaya malate ka sa trabaho dahil napuyat ka. And baka yung manager nyo sabihin, nakaka-apekto ba yung pag-aaral mo dito sa trabaho natin sa deadlines? Oo. Make sure na hindi na-apektuhan yung trabaho ninyo. Get enough sleep. Okay? Oo. At saka doon sa sleep, pwede ka mag-take ng mga tablets, di ba? But that should be prescribed by your doctors. Hindi. Meron mga minor lang. Yung medyo mga gummies, di ba? May mga nabibiling ganun. Alam mo, madali lang. Oo. Yung ganyan, gusto mo makatulog, mag-treadmill ka sa bahay. Tama. O kaya mag-gym ka, pagod ka, di ba? Oo. Exercise, no? Yung pinapainom sa akin ng doctor ko, hindi na pinapainom, pero nakikita ko sa TikTok to, yung magnesium glycinate. Take mo siya 3 hours before your sleep. Tinanong ko na rin yung cardio ko eh. Sabi niya, okay daw i-take ko. So, vitamin siya, pero it would take care of your sleep and anxiety. Okay. Pero hindi ko pa tinatry. Tatry ko pa lang. Eto hindi namin ini-endorse ha. Oo naman. Eto si Zar, siya lang gumagawa niyan. Okay? Hindi ko alam kung sino pa yung mga umiinom ng mga pampatulog. Pero sa akin, mag-exercise na lang kayo. Oo naman. Okay? Whatever works for you. O kaya, di ba pag nag-aaral tayo, naantok tayo, di mag-aaral kayo na mag-aaral. Hindi nga, di ba? Oo. Di natin patunayan kung talagang nakatulog kayo sa pagbabasa. Pero at least natuto ka pa, di ba? So there you have it, guys. Sana nakatulong itong tips namin para sa inyo itong episode na to. And kung kayo man ay magma-masters or doctorate, good luck. Or kahit anong course. Good luck. Kahit yung mga online courses. Things take time, pero at the end of the day, pag natapos lahat yan, it will all pay off. Okay? So there you have it. For Zar de los Reyes, I'm your host, Stanley Chi. This is the Underpaid Podcast. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.